Okay guys, gagawa tayo ngayon ng video para dun sa control circuit na may timer, bit overload and magnetic contactor. Mga protection to sa sa mga fluctuation o power mga high current para maiwasan natin na masiraan tayo ng mga appliance or anong klaseng equipment na pwede natin dito magamit yung circuito na to. Gamit tayo ng isang magnetic contactor with overload, tapos timer. Ito po yung control circuit na gagamitin natin. Mula sa line 1, papasok sa coil ng timer. Tapos papasok naman sa jump line 1 to 12. Tapos papasok naman yan dito. Yan pagkakasunod-sunod nila. Unahin muna natin tong side na to. Okay. Line 1 to 14 ng ito na, nag-jump na ako. 14, 12 to 14. I-jump na lang natin yan kasi isang linya lang naman sila. Tapos mula sa breaker, line 1. Ito pala yung yung coil ng 14, 13 yung timer niya ng 8 pins. Okay. Install na natin 14 sa ilalim, tapos lagyan na natin ng contact dito sa isang linya sa taas, 12 line 1, then lalabas sa 8 dito, yung 8 sa taas dito sa normally open. Tapos papasok siya sa E1. E1 magnetic contactor. Dito na tayo, nakalagay na siya. Tapos pupunta siya sa yung auxiliary ng magnetic contactor na normally open sa 13-14. Pasok natin sa 14. Mula sa E1, line 1, auxiliary 1, same lang, isang linya lang naman sila . Tapos lalabas sa 13. Kasi ito siya magiging interlock siya ng para siya mag-hold pag namatay yung magnet timer. Balik siya sa 12. Yan. Bali, ito na kompleto na natin yung side mula dito sa auxiliary. Ito, pumasok sa labas sa 8. Mula dito sa 8, pumasok sa coil para 14. Mula sa coil para 14. Tapos lumabas sa 13. Pumasok na naman siya sa line 1. Ito yung line 1 natin dito.
Yung side na yan. Ngayon, sa kabila tayo. Mula naman sa timer ng 13 coil. Dito, sa isang linya. Yung coil ng timer natin. Ito na yung 13 na linya sa pupunta sa 21 dito sa normally contact 21 dito sa magnetic contactor. Tapos lalabas naman dito sa 22. Dapat itim pala yung ginamit ko para naka-color coding. 22 dito sa magnetic contactor. Tapos papasok naman siya sa A2. Ito. Tapos sa ito, magko-connect ka naman ng isang linya para sa overload. Ito to 95. Sa 95 ng overload relay. Protector, overload protector relay. Then lalabas sa 96. To load. Ito na. Na siya. Yun. Sundin lang natin yung ano. Tapos na. Lalagay na lang tayo ng mga power trip indicator light. Ito. Okay na yung taas natin. Lalagyan natin ng ilaw para dun sa indication ng kung tumatakbo na siya. Coil to coil. E1 to E2 para dun sa indicator lamp natin ng run. Bali na ilagay na natin yung run indicator light natin sa auxiliary coil ng magnetic contactor. Tapos dito na tayo sa overload protector. Sa trip. Mula dito sa 96 dito line ito na mula sa 96 punta sa 97. Ito yung linya nabit natin, tapos isang paa ng ilaw natin sa trip light, tapos ang isang paa to pupunta sa line 1. Line 1. Yan natin. Hanap lang tayo dito ng linya na nakababan na siya sa line 1. Ito. Yun. Dito ko na lang itatap siya. Yan. Para hindi masikip. Basta hanapin mo lang kung nasan yung tamang linya, yung hindi
patay. Yun. I-try natin testing. Okay na yan. Kapit natin yung set natin yung timer natin ng ilang seconds. Seconds lang ito eh. Ito madilim eh. 5 seconds. Start natin. Hindi tayo tumayo. Okay, start. Wala pa pala. Wala nakasaksak. Testing natin guys. Yun, milaw na yung timer. Hintayin lang natin mga 5 seconds. Yun. Milaw na. Ito siya na electrical. Makikita mo yung control niya hindi katulad ng ibang pagwa-wire na nakababad. Ito walang supply kasi para maiwasan natin to siya lagi bilis masira. Dahil yan dito. Pansin nyo. Papansin nyo dito guys. Pag umandar na yung magnetic contactor natin, mawawala na siya ng supply. Dahil yan dito. Sa magnetic contactor auxiliary. Dahil pag nag-activate na po kasi yung yung holding coil natin ng magnetic contactor. Itong normally close contact ng auxiliary magnetic contactor, mag-o-open yan. Kaya mangyayari, mapuputol to, yung linya na to, dito. Mawawalan siya ng supply. Standby na siya dyan. Ang magiging takbo na lang ng natin, mula dito, ito, magko-contact to. Normally close. Tapos, pupunta dito. Ngayon kasi nag-close na to, nag-open, ito naman siya, mawawala na ng buong supply. Ang mangyayari dyan, ang circuito natin ng control, mula dito, ang power supply, ito kasi siya magko-contact. Magpapalit yan ng kumbaga ito yung magiging holding, maintaining contact natin. Pag activate ng timer natin ng 5 seconds, pag contact nito, papasok agad dito. Mag-activate na agad yung holding maintaining contact natin. Tapos dito naman mag-open. Mawawala na ito ng power. Lahat yan mawawala na rin to. Ang tatakbo daloy na lang ng natin ng linya mula 14 dito niya iikot na. Yan. Tapos ito kasing control circuit. Maganda rin kasi ito para dun sa timer, para hindi lalo siya lagi nakababad. Kasi pwede naman tutusin kahit di naman ito gumamit. Pag kunin mo lang ito out, tapos ito di ka na gumamit ito na ang nga lang dyan, may naka-load siya. Ito mas maganda kasi natin na i-practice natin yung paggagamit ng mga auxiliary contact, kasi ang mas mahalaga kasi siya dahil nga malalaman natin yung mga sequence ng mga mga circuito niya, control circuit niya para sa operation ng control. Yun lang guys. Salamat.